start our praise and worship for this afternoon. And batiin po natin ating mga katabi sa harap at sa likod. And let us welcome them to our church and our family. And binabati din po natin ang mga kasama natin online. And let's ask God to remove any distractions, any hindrances that will hinder us to give our best praise to our Lord. Let's use our hands, our voices to lift up praises to Him. And are we blessed and happy for this afternoon, church? Amen. And let's give our best praise to our Lord. Let's thank the Lord for all He's done. Above all names, our living hope. As we continue to worship, let's feel the presence of our Lord. Let's use this time to talk to Him, to bring our prayers and our praises to Him. Just to pray something that's that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You
search much deeper within. Through the way things are, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. And when it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless world. King of endless world. No one can express how much you deserve. Though I'm weak and poor, though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath. Yes, Lord. I'll bring you more than a song. For a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within. Through the way things are, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made. When it's all about you, it's all about you. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Yes, Lord. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. Yes, Lord. It's all about you. Let's sing once again. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for things I made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Yes, Lord, you're worthy of every song. You're worthy of our praise, Father. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name.
Jesus, the only one who could ever save. Yes, Lord. Worthy of every breath we could ever breathe. We'll live for you. We'll live for you. Let's sing holy. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your love and lead me in your love to those around me. Yes, Lord. Jesus' name. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one that could ever save. Worthy, worthy of every breath we could ever breathe. We'll live for you. Oh, we'll live for you. Let's sing holy. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Yes, Lord. Oh, let's build our life. Sing. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone. And I will not be, I will build my life. I will build my upon your. It is a firm found- I will put my trust in you, Lord. I will put my trust in you alone. And I will not be holy. There is no like you. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those. I will build my life. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone. And I will build my life for the last time. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone. And I will not be shaken. Let's give our best to the Lord. Father, we glorify you, we love you, we bring back all praise to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.
Matibay na yung platform natin. Hindi na tumutunog. Gandang hapon po sa ating lahat. Ganon din po sa ating mga kapatid, mga kaibigan na kasama natin online. Ay binabati ko po kayo, Blessed Sunday sa inyo, at ganon din ay inanyayahan ko kayo na makinig po, at we pray na mayroon din po tayong matutunan sa hapong ito. Tayo muna yung manalangin. Aming Diyos, aming Ama, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo dahil kayo po ay mabuti sa amin. Salamat po sa hapong ito na binigyan nyo kami ng pagkakataon na kami po ay makapag-aral ng iyong salita. We pray for the Holy Spirit to empower all of us upang maintindihan namin at mayroon po kaming mapulot at aming maisapamuhay ang iyong mga salita. We praise you, Father God, in Jesus' name. Amen. So, yung topic natin ngayon ay continuation din doon sa last week. Palalimin lang natin. So, pwedeng, yan yung, kindly click, yun. Okay? So, yan yung topic natin last Sunday, di ba? It's about a new creation. So, ngayon, let's study it further. At palalimin natin. Kasi nung last Sunday, parang pahapyaw lang yan eh. Ngayon ay dadagdagan natin. So, di ba sabi doon, therefore, if anyone is in Christ, anong matatawag natin sa kanya? Kung he is a new creation. The old has gone, the new has come. So, yung during discussion namin, mga lalaki last Sunday, ay lahat naman ay we accept and we confess that all of us are new creation. Di ba? So, ngayon, pag-aralan pa natin, palalimin natin, kung talagang let's check kung ano yung mga privileges being a new creature. Okay? So ngayon, na-take up natin na ang tao ay mayroong tatlong parte o katauhan. I don't know kung, kasi tiningnan ko sa dictionary yung parte at yung kaanyuan ba yun? Pareho lang eh. Part pa rin. So, mayroong parte. Mayroon siyang katawan, kaluluwa at spirito. So, saan makikita yan? Sa 1 Thessalonians 5:23. Okay? So, yan yung nakasulat dyan. Okay? So, hindi ko na siya babasahin. So, accepted natin yan, di ba? Mayroon tayong tatlong kaanyuan or parte. The body, soul, and spirit. Okay? Ngayon, nung tayo ay pinanganak na muli, o sabi nga naging Kristiyano, naging mananampalataya, ano yung naging brand new? Brand new, di ba? Ano yung ibig sabihin ng new creation? Di ba naalala ko yung Greek niyan is ktisis, meaning to say, bago. Pag ang manok naging eagle, bago na siya. So parang ganon. So ang naging bago daw ay ating spirito. So the spirit. Pero yung katawan natin, kung pagtanggap natin sa Panginoon, kung medyo mataba yan eh. So ganyan pa rin siya. Yung kaluluwa, hindi naman natin nakikita yan eh. Yung kaluluwa natin. Pagtanggap natin sa Panginoon, pag hindi ka nang i-exercise, kahit mag-exercise ka ng mahaba, pagtanggap mo, ganun pa rin yung katawan mo eh. Siguro, after 1 month, pwedeng may na yan. May resulta na yan. Pero hindi instant. Pero pag yung espiritu natin, pagtanggap natin sa Panginoon ay instant, ay bago na yan.
Hindi na yan na sasabihin natin na bukas mag-i-improve ba yan? At maging mas kumpleto yan. Hindi. 100% yan. Brand new na yan. Di ba? Yung sabi dyan sa yung katabi. Di ba? Ezekiel 36:26 ba yan? Nabibigyan tayo ng bagong spirito at bagong puso. So yan pala yung sinabi ni Jesus Christ kay Nicodemo. Your teacher in Israel at hindi mo alam yan? Isan ba yan? Nandun yan sa Ezekiel eh. Hindi alam ni Nicodemo kung saan nakasulat. Kaya sinabi niya, teacher ka, hindi mo alam yan? Diba? Sinabihan siya ni Jesus Christ. Okay? So ngayon, ang Espiritu ay hindi natin, we could not feel the Spirit. Hindi natin yan siya na sa isip, di ba? Hindi natin siya maarok, yung sabi. At yung katawan natin, nakikita natin yan. Ang katawan natin ay, di ba, nasasaktan. Pag nasagi mo yan, di ba, may yung road rage, minsan diyan nagsimula eh. Pag nabangga, na disgrasya, nasaktan. Tapos, siyempre, pag nasaktan siya, nagagalit, nasaktan din yung kaluluwa niya. Ang kaluluwa kasi is mind, will, and emotion. Yung pag-iisip natin, yung will, yung decision natin, will yan eh. And emotion natin ay nasasaktan din yan. So we feel our body. Pero yung espiritu natin, hindi eh. Yan yung minsan nagkakaproblema tayo eh. Hindi natin nakikita, we could not feel the spirit. Paano yun? Doon nagsimula yung crisis. Kasi hindi natin alam minsan pa, yung spirit, saka yung soul, ay nagkabali-baliktad eh. Hindi eh. So let's go further. Ngayon, ang sabi diyan, the spirit of born again Christian, di ba na alam natin, born again, o pinanganak na muli, ay may bago siyang spirito. Ito yung nagko-connect doon sa Lord. Sabi nga diyan, no, ang tinanggap natin ay, ano yung tinanggap daw natin? Ang tinanggap natin ay hindi ang spirito ng sanlibutan, kundi ang spirito na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. So, kailangan pala natin yung bagong spirit. Or else, kung yung dating spirit para natin, ang nasa atin ay, sabi niya, it is foolishness to them. Kaya yung mga hindi pa tumanggap sa Panginoon, ibagaginan mo siya tungkol dyan sa salita ng Panginoon. Parang hindi nila natatanggap. Kasi sabi nga doon sa Corinthians ba yun na parang foolishness sa kanila yon. So yan yung natanggap natin. The Spirit that is from God. Kaya born again tayo. And then, ano yung tunay natin na identity in Christ? Kaya dyan sa Tagalog, kayo'y mga anak na ng Diyos. Isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. Yan yung sabi na Abba, Father. Galatians 4:6. Kaya pala, ang Espiritu daw ni Jesus Christ ay pinadala noon sa Espiritu natin. Kaya yung kita nyo, yung dating mataba, medyo magmanda-ganda. Kasi may fellowship na siya with Jesus Christ. Bagong Espiritu plus the Spirit of Christ, pinadala niya. Sino yun? The Holy Spirit, di ba? Sabi niya, pag umalis ako, ay babalik din ako sa inyo. I will come again. Kaya nagtaka yung mga apostol, bakit pag alis siya ay babalik din si Jesus Christ.
papadala niya yung counselor, yung comforter that is promised by the Father. Kaya we have now the Holy Spirit sa loob natin, di ba? Okay? So ano pa? Sabi dito sa 1 John 4:17, as Jesus is, so are we in this world. Wow. Napag-isipan niyo ba yan? As Jesus is, so are we in this world. Basahin ko sa Tagalog, ang pag-ibig ay naging ganap sa atin, kaya't panatag ang ating kalooban para sa araw na paghuupong, sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. We are like Jesus as in this world. So, ibig sabihin, ano yung kapareho tayo ni Jesus Christ? Ano yon? Yung katawan natin, hindi naman yon. Yung kaluluwa natin, yung pag-iisip natin, di ba? Ay, hindi yun. Ano yung 100% na katulad tayo ni Jesus Christ? Yung Espiritu natin. So ngayon, paano natin how to communicate, how to interact with the Spirit? Yan yung kailangan natin matutunan. Kasi sabi doon sa Ephesians chapter 4 verse 24, and to put on the new self. O paano natin i-put on yung new self? Created to be like God in true righteousness and holiness. O, kaya hindi yan yung katawan natin, but yung spirito natin. And to put on the new self, created to be like God. Wow. Kaya nasa Ephesians 4:24. So ngayon, dito yung pinaka-key. Paano natin ma-experience o we could have an interaction with our new spirit. Ito, ayan. Di ba na-take up din natin last week yan? Kaya sabi sa Romans 12:2, huwag na tayo makiayon sa takbo ng mundong ito. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kaya yung word na ito, metamorphosis, dito yan sa Greek word na metamorphono, Greek word. Ibig sabihin yan, transform. Iba rin yung kitesis, yan yung new creation, bago. Pero ito, transform. Kasi bago na yung espiritu natin eh. So, anong kailangan lang natin is matransform. Matransform yung isip natin in order for us to interact with our spirit. Di ba? Yan o. Kasi ito yung soul natin. Pwedeng dito tayo nakatingin sa body natin. Or dito. Naalala niyo yung preaching ni Kuya Acer na, di ba, just ang salita ng Panginoon ay parang salamin yan. Kaya nakikita lang natin ang ating spirito sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Ito. Pag hindi na bago yung pag-iisip natin, dito tayo nakatingin. Kaya maging pwedeng bitter tayo, hurtful, sick, and defeated. Kasi dito tayo nakatingin sa katawan. Di ba? What we feel. Yan yung carnal. Pag napakan ka, nasaktan ka, babawi ka, sisipain mo rin. Ba't ka nangapak? Pero sabi dito, patawarin mo yan. Sabi ng Espiritu. Kaya nasa iyan kung saan ka titingin. Okay? So mayroon tayong video dyan tungkol dito sa metamorphosis o metaporphono. Okay? Yan. Pwede nating i-off natin yung ilaw. Ito ba?
So, yan yung ibig sabihin ng metaphor possess o metamor puno. Yan yung process na yan. Kaya makita natin doon sa video, yung caterpillar kasi doon sa probinsya ay destructive yan eh. Kasi pag saan dumikit yan, ay kinakain yung mga dahon, inisprayan nga yan eh. Pero once na naging butterfly yan, ay useful na siya dahil kailangan yan doon sa pollination eh. Kaya yung mga nagtatanim, alam nila yan na kailangan natin yung butterfly, yung bubuyog, para magkaroon ng pollination, para mamunga, para magkaroon ng bulaklak, para ma-pollinate yung mga bulaklak at mamunga. So naging useful sila. Kaya tayo, kung tayo ay hindi ma-transform, ay destructive. Pwedeng ganon. So we need to be transformed. Upang sa ganon ay mapakinabangan tayo. Parang katulad nung butterfly. Okay? So ano yung gagawin natin? Okay, so we need to live in the Spirit. Kaya sabi diyan sa Ephesians chapter 4:17 and 18, sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo, huwag na kayong mamuhay. Sabi dito, huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan. Pag sinabing kamangmangan, di ba? Ibig sabihin, wala siya yung kaalaman o kamangmangan, pareho lang yan. At katigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Kaya huwag na tayo makiayon na katulad ng mga walang mga Panginoon. Dahil tayo ay bago na di ba? We are a new creation. So ano yung babala doon? Ang sabi doon sa Hosea chapter 4 verse 6, ang sabi diyan, my people are destroyed for lack of knowledge. Diba? Hindi sinabi diyan, my people are destroyed because of lack of obedience. Kasi usually sa mga preaching, maririnig natin doon, ubi ka kasi, puro obedience. Hindi nga niya alam kung anong ibig sabihin ng gift of righteousness at yung practical righteousness. Sasabihin sa'yo, mag-ubi ka kasi. Palaging sinisisi ang lack of obedience. Pero ang sabi nito, lack of knowledge. Ano yung knowledge na yan? Kung meron kayong Bible sa inyo, di ko nakalagay yung verse. Sa Romans chapter 10, verses 1 to 3. Ito yung example na yan of lack of knowledge. Kung makita nyo sa Romans chapter 10, verses 1 to 3, basahin ko sa English, sabi dito ni Paul, brothers and sisters, my heart's desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved. Ang gusto daw ni Pablo na yung mga Israelita ay maligtas din. Sabi niya, for I can testify about them that they are zealous. O talagang mainit, masigasig sila sa Diyos. They are zealous for God, but their zeal is not based on knowledge. So, pag yung zealousness natin, pagka masigasig natin sa paglilingkod sa Panginoon, that is not based on true knowledge, yan yung tinatawag na fanaticism. Parang panatiko ka lang or, di ba, yan nagsimula yung mga kulto. Dahil hindi sila nakabase doon sa salita ng Diyos. Mapatuloy natin. Sa verse 3, since they did not know the righteousness of God and sought to establish their own, they did not submit to God's righteousness. Kaya, ang mga Hudyo, they rely on obedience. Ano yung obedience nila? Law. Diba? Sa kanila kasi binigay yung law. Kaya sa kanila, ang kaligtasan ay kailangan
You need to live holy na talagang 100%. Wala naman, alam natin na even yung pinakamagaling natin na obedience ay it's only just like a filthy rags. Maruming basahan lang yan sa Panginoon. Kaya hindi natin pwedeng maipagmalaki eh. Kasi kung ipagmalaki natin yan, ay nagkaroon tayo ng self-righteousness. Kailangan natin may pagmalaki na tayo nakakagawa. Siyempre, we need to obey. Pero yung obedience natin ay dahil kay Kristo. We need to acknowledge that it's only by grace na nagawa natin. Kaya hindi na, ang galing mo ah. Oo nga eh. Kaya sa loob-loob, we take the glory. No. Sabihin natin, only by God's grace nagawa ko yun. Pero sa mata ng Panginoon, ay alam niya yung puso natin eh. Nakikita niya yung motibo natin kung yung obedience ba natin is outward, pakitang tao, or talagang yung puso natin ay gustong sumunod sa Kanya. Yan yung tinitingnan ng Panginoon. It's our motives. Nakikita ng tao ay, siyempre, bait-bait niya, talagang pero yung puso, nakikita ng Panginoon yan. So, we need to be careful. We should always say, only by God's grace. Kaya, sabi dito, my people are destroyed because they lack the knowledge. They don't know the righteousness of God and they tend to make their own righteousness based on the law. Yan yung context dyan eh. Yung sa kanila, yung obedience nila ay talagang, kaya diba nagkaroon sila ng doon, mayroong parable na, Lord, hindi naman ako katulad niyan eh. Yung publikano na yan na ganito, makasalanan, ganyan. Kasi tinitingnan niya na as if he's upright. Sabi nung Pharisee. Kaya ang tendency natin, kung ganon yung basis natin for the righteousness ay yung law, ay bagsak tayo. It should not be. Okay? Living in the Spirit. Ano pa? So ito yung practical application natin in living the Spirit by sharing our faith. Sabi nito, that the sharing of your faith may become effective by the acknowledgement of every good thing which is in you in Christ Jesus. So we need to share our faith para maging epektibo daw yung in order for the communication of thy faith as you share your faith with others ay mas magiging ang sabi diyan effective this word so we need to acknowledge of every good thing that which is in you. Ito ano yung mga ginawa ng Lord sa atin? It's the fruit of the Spirit within us that we are perfect. Diba? We are mature, complete in Christ, elevated, recreated, righteous, and holy, and pure. Ito tayo eh. So we need to acknowledge everything. Hindi natin nakikita yan eh. That's fruit of the Spirit. But we need to confess. We need to acknowledge that every good things na ginawa sa atin ng Panginoon. Acknowledgement lang naman yan eh. And you believe. Siyempre, pag you acknowledge, you believe. Bakit mayroong bulb dyan? Kasi to, if you acknowledge that one, tutulay yan dyan eh. Either, di ba, yung sa tubig, either lulusot yan dito, hindi matatransform din to. Pag halimbawa, may road rage, kung dito ka titingin, sarado to. Pero, maghiganti ka ngayon. Yung kalaban mo ngayon, ayaw mo nang patawarin. Pero kung dito ka titingin, so lulusot yan. Papunta doon sa kabila. So patawarin mo na siya ngayon. Dahil dito ka nakatingin eh. Hindi doon sa flesh. Nasaktan ako eh. Maging bitter ka ngayon. Maghiganti ka ngayon. Pero kung dito ka nakatingin, sa spirito mo, yield to the Holy Spirit, ang mangyari dyan,
ay magpapatawad ka ngayon. Yan yung walking in the Spirit. So ngayon, ano yung summary? Summary tayo. Yung napag-aralan natin. Mayroong 7 eh. Mayroong 7 point yun. Okay? Ang una, bibigyan ko kayo ng summary. May dala kaming notes doon eh. Ang tao ay mayroong parte. So yun ang pag-aralan natin. Meron tayong katawan, kaluluwa, at espiritu. Sa 3 parte, ang espiritu lang ang naging bago. Oras na tinanggap natin ang Panginoon. Number 3, ang sabi dito, ang tinanggap natin ay hindi espiritu ng sanlibutan, kundi espiritu na mula sa Diyos. Upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. So, the man without the Spirit, hindi niya maintindihan yung mga bagay-bagay na spiritual na bagay. Okay? And then, number 4, ang kaluluwa at katawan ay hindi kaagad nababago. Pero ito ay unti-unting nababago. Mababago oras na si Kristo na ang naghahari sa buhay natin. So, we need to be transformed. Romans 12, 1 and 2. Okay? Number 5, simula nang tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tayo ay pinanganak ng muli sa Espiritu. Yan yung born again. Ibig sabihin yan. Kaya bago na yung spirit natin. And then, second to the last, sa ating mga Kristiyano, ang spirit ni Kristo na natanggap natin ay nananatiling nananahan sa atin magpakailanman. Saan yan? John 14:16 and 17. To be with you forever. Kaya pag anak na tayo ng Diyos, kasi yung may teaching ngayon na pag nagkasala ka, ay hindi ka na anak. Pag nag-repent ka, anak ka na naman. Pag nagkasala ka uli, at hindi ka na naman anak. So, pag nagkasala, ay hindi pa nag-repent yan. Sigurado, impyerno yan. Kinabukasan ay nag-repent. Sa langit na naman yan. So, ganun ba ang Lord? Pag anak tayo, di ba? Pag anak natin yan ay anak na yun. Yun nga lang, pag nagkasala, hindi mayroong discipline gagawin ng Lord sa atin para magbago isip natin o ililis niya tayo. So, hindi punishment. Discipline and punishment ay hindi ganun. Dinidisiplina tayo, hindi tayo pinaparusahan. Yan yung ang repentance kasi, di ba? Pagbabago ng isip natin. The Lord want us to repent. Magbago yung isip natin. At yung mali, ay we need to confess. Kasi pag di natin naaminin yung kasalanan natin, ibig sabihin, hinihili lang natin. So we need to confess and ask forgiveness to the Lord. Automatic na yan eh. Di na natin hintayin yung maglo-Lord Supper na naman. Kaya kailangan doon lang sa Lord Supper. Di ba? Yan yung traditional eh. During Lord Supper lang sila magko-confess. Ano mga naging kasalanan ko? Hindi ganun. Kung tayo ay namumuhay bilang anak ng Diyos, every now and then ay we need to be sensitive with the Holy Spirit. Pag kinalabit ka, oy, mali yung ginawa mo. Ay, Lord, sorry, Lord. Ganun. We need to repent. Automatic na. Yan yung maging lifestyle natin. Okay? So, challenge natin, ulitin ko uli, ay kailangan tanda natin yung Romans 12:1 and 2. So, paano natin matandaan yan? And we need to memorize, di ba? Di ba, nung sabi sa verse 1, I urge you, brethren, in view of God's mercy, to offer your body as living sacrifice, holy and acceptable to God. This is your spiritual act of worship. Verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed. Yung pinag-aralan natin. By the renewing of your mind, then you will be able to test and approve His will, di ba?
His perfect will, good, pleasing, and perfect will. And then, number 2, ay let's actively share our faith by acknowledging every good thing we have in Christ Jesus. Di ba yun yung ginagawa natin sa nagpapatuto tayo? Maging effective tayong Kristiyano if we share our faith. Actually, yung ginawa ko ngayon ay I share to you my faith. Ito yung conviction ko eh. So I share it with you. At kung ano yung tinanggap nyo na katanggap-tanggap sa Espiritu nyo, kasi nandyan din naman ang Holy Spirit sa inyo, hindi lang sa akin. So, you will know kung tama o hindi yung sinabi ko. Then accept kung ano yung sinabi ng Holy Spirit. Kung sabi niya, tama yun. Tinanggap din ng Espiritu ko. So there's a confirmation. And we could share also. Kaya bilang mga mananampalataya, we should not live blindly, di ba? Fanaticism yan eh. Sinabi ni Pastor eh, or sinabi ni Kuya Rap yan eh. Niniwala ka kagad, no? Dapat you need to study and pray for it also. Okay? And then, mayroon yung question pala nandun sa notebook, yung bibigyan namin sa inyo. Wala dyan. So, to God be the glory. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise the Lord. Magandang hapon sa lahat. Gaya ni Brother Rafi, ang isi-share ko ay karugtong din nung isinare ko nung nakaraan. Kasi maraming nalilito tungkol sa tithes at saka offering. So una, ipapaliwanag ko yung tithes. Ang tithes po ay ang pagbabayad sa utos ng Panginoon. Ito ay iniutos ng Panginoon na tayo magbayad sa kapakanan ng ating church. Tinutustusan nito ang lahat ng pangangailangan ng ating church sa lahat ng gawain para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Dito sa ating pagsunod, naipapakita natin ang ating pag-ibig sa Panginoon. Kasi ang pag-ibig sa Panginoon walang iba kundi ang ating pagsunod. Kung walang pagsunod, wala raw pag-ibig. At sabi sa John 14:23, ang sino man umiibig daw sa Kanya ay sinusunod ang Kanyang mga salita. At ayon sa 1 Corinthians 8:3, kilala niya ang umiibig sa Kanya. So sa madaling salita, ang tithe po ay responsibilidad. Ang offering naman po ay giving over and above tithe. Ito ang kusang loob. Ito ay ginagawa upang makatulong sa kapwang nangangailangan o maging ang ibang gawain na kinakapos. Gaya ng kwento sa Biblia, binigyan niya ng halimbawa ang Church ng Macedonia kung saan sa kabila ng pagsubok at mga kapigatian at karukaan
ay nakuha pang magbigay at tumulong ang Church of Macedonia. Dito tayo ay hinihikayat o ni-encourage tayo ng Panginoon na gawin din natin ang mga gayon. Sabi sa Hebreo 13:16, datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga gayon hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. At sa 2 Corinthians 9:7, na kadalasan ito ang nagagamit doon sa tithes. Sabi doon, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay sa Kanya. Ay, nagbibigay ng masaya. Maraming nagsasabi na ang tithe daw ay hindi na bagay sa atin sapagkat tayo ay nasa kapanahunan ng Panginoon Hesus. Subalit ang Panginoong Hesus ay sumagot. Sa Matthew 5:17-19, sabi niya sa 17, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. At sa 18, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. At sa 19, ito ay paalala rin sa mga nagtuturo, kaya't at ang sino mang sumuway sa isa sa kaliit-liitan mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawaging kaliit-liitan sa langit. Datapwat, ang sino mang gumaganap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Nawa sa aking shinare ay hindi na tayo malilito kung ano ang tithe at alin ang offering. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat sa pagkakataong kami ay nakapanambahan sa inyo ngayong hapon. Maraming salamat sa mga biyaya at pagpapalang ibinigay ninyo sa amin sa araw-araw. Maraming salamat sa inyong mga salitang aming natutunan sa araw na ito. Ama, pagpalain niyo po ang handog na alay namin ngayon sa aming church upang maging kagamit-gamit namin sa pagpapalaganap namin ng inyong mga salita at naway umabot sa inyong mabangong samyo sa inyong kalalatian. Lahat ng ito'y dinadalangin namin sa pangalan ng aming tagapagligtas, ang iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
Blessed is the truth that the Lord, His Son is upon us. Sabi nga dun sa teaching kanina ni Brother Rafi, ang Espiritu ni Jesus ay pinagkaloob sa bawat isa na tumanggap sa Kanya. Na-appreciate po ba natin yon? Amen, no? Pero ang sabi ng Panginoon, sabi niya, with all power and all this, para pagmamalaki niya sa atin, although hindi naman nagmamalaki si Jesus, pero sinabi niya, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and Holy Spirit. And remember this, I will always be with you. Yun yung gusto kong ma-connect dun sa Jesus' Spirit is in us. And don't forget, I will always be with you until the end of age. But there's a condition, di ba? Go and make disciples. Yun ang susi eh. Magkarugtong kasi yun eh. Yung spirito natin is always nakakonect sa heaven. Yung soul natin, depende. Yung body natin, it all depends. Pero yung spirit natin, sinabi ni Lord, my spirit and your spirit will always be one. Just remember this. Go and make disciples. Anyway, yun po yung magiging kasi sa susunod na mga Sundays, that will be the theme of our lessons. Kaya parang heads up lang. And yet, it is the promise. It is a command with a promise. Shall we all rise up as we receive the benediction? Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan. Pagliwanagin niya ang kanyang muka sa inyo at pagkalooban ng biyaya. Likapin kayo ng Diyos at naway mapuspos ng kapayapaan, kagalakan at pag-asang umaapaw sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Let's sing. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, hallelujah, for all you died. Yes, Lord. Once again, my Savior. Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you gave me from the everlasting to the world you live. The Father's only Son,
Yes, Lord. God bless church. See you next Sunday po.